Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na umaga sa bawat isa. Welcome po kayo sa ating gawain. Maraming salamat po sa inyong panahon na tayo ay sama-sama sa muli upang pag-aralan salita ng ating Panginoon. Tayo na po ay sa mga awit 26 sa aking pong babasahin. Pawalang sala mo ako, O Panginoon, sapagkat ko'y lumakad sa aking katapatan at ako'y nagtiwala sa Panginoon ng walang pag-alinlangan. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa lahat na pagpapala mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So dito sa simulat ng Salmista, mga kaibigan, pawalang sala mo ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumalakad sa aking katapatan at ako'y nagtiwala sa Panginoon ng walang pag-alinlangan. So kaya napakaganda po rito, mga kaibigan, na pag magtiwala tayo sa ating Panginoon, mas maganda kung walang pag-alinlangan. So naalala po ng iyong abang lingkod na yung nabuhay si Jesus, pumasok siya sa upper room, subalit wala doon si Tomas. No? Tapos yung dumating si Tomas, sabi nila, kapatid na Tomas, no? O brother Tomas, o kaya sa English, brother to me. Alam niya ba na dumating ang ating Jesucristo? Subalit ang sabi ni Tomas, sabi niya, maniniwala lang ako kung makita ko ang sugat sa kanyang makamay at aking may lagay ang aking daliri sa kanyang tagiliran. So ngayon, sumunod na pagkakataon, dumating si Jesus. Tapos nandoon na si Tomas. No? Kaya sabi niya, Tomas, tingnan mo ang aking makamay at ilagay mo ang iyong daliri sa aking tagiliran. Tapos nanginig si Tomas, lumod niya, Panginoon ko at Diyos ko. Tapos alam mo ang sabi ni Lord sa kanya, mas mapalad ang hindi nakakita, subalit naniniwala. No, kaya mga kaibigan, tayo po ay mapalad. Bakit? Hindi natin personal po na nakita ang ating Jesucristo. Nabasa lang po natin sa Biblia, narinig po natin, at sa ating mga panaginip, na panaginipan natin. Kaya tayo ay mapalad. Tayo ay mapalad dahil hindi natin nakikita ang ating Panginoon, subalit tayo ay naniniwala. Kaya makibigan, alam na natin, pawalang sala mo ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumalakad sa aking katapatan. At ako'y nagtitiwala sa Panginoon ng walang pag-alinlangan. Alalahanin natin na tayo ay lalakad na mayroong katapatan at tayo ay magtiwala sa ating Panginoon na walang pong pag-alinlangan. O kaya di ba maganda pag yan po ang ating gagawin? Sa tingnan natin, mga kaibigan. Siyasatin mo ako, O Panginoon, at ako'y subukin. Ang aking puso at isipan ay iyong suriin. So dito po, mga kaibigan, hindi po natin kasi masuri yung ating sarili. Ang ating Panginoon na hindi nakatingin sa panlabas kundi sa ating puso. No? Kaya inihingi ng salmista dito at pwede rin po sa atin. Siyasatin mo ako, O Panginoon, at ako'y subukin. Ang aking puso at isipan ay iyong suriin. Kaya mga kaibigan, mas maganda na sa pagising natin sa umaga, huwag natin kalimutan ibulay-bulay itong sa Psalms 19:14. So basahin natin sa 19:14, mga kaibigan. Ito po, basahin natin. Sa umaga, wag po natin kalimutan na basahin ito, bulay-bulayan natin. Naway ang masalita ng bibig ko at ang pagbulay-bulay ng aking puso at maging katanggap-tanggap sa paningin mo, O Panginoon, ang aking malaking bato at manunubos ko. So dito pa lang, tinatanggap na natin ang ating Panginoon na ating malaking bato, ibig sabihin ating proteksyon at ating tagapagligtas. Kaya sa umaga, mga kaibigan, wag po natin kalimutan, mas maganda kung i-memorize natin ang verse na ito. Now, ulitin ko po.
Naway ang masalita ng bibig ko at ang pagbulay-bulay ng aking puso ay magiging katanggap-tanggap sa paningin mo, o Panginoon, ang aking malaking bato at manunubos ko. Dito palang makaibigan, pag ito ang ating mabulay-bulay, maliban na magagalak ang Diyos, magagalak ang lahat nating kausap. Bakit po? Dahil nag-pray na po tayo, naggabay kay Lord ko ano yung ating pinakamagandang sasabihin. Nang una sa Kanya, tapos sa ating kapwa. No? Kung kalugod-lugod sa ating Panginoon, kalugod-lugod din po sa lahat na makikinig. Subalit alalahan natin na ang katotohanan ay siyang magpalaya sa atin. Sabihin natin ang totoo, subalit sa magandang paraan. No? Sa mabuting paraan. Alam mo, makaibigan, naalala ko yung aking kapatid, no? Si Pastora Regina Casten. Pastora Regina Laureano Casten. No? Yung aking best friend namatay. Tapos siya ang pinapunta ko doon sa best friend ko. Kaya sabi niya, ready ka na ba? Handa ka na ba? Yung medyo okay na. Tapos sabi niya ganito, namatay ang kapatid mo. No? So, yun, inulan ako ng tawag. Inulan ako ng text, no? Subalit, alalahanin natin ang katotohanan ang siyang magpalaya sa atin. Subalit, sabihin natin sa pinakamaganda at maayos na paraan. No? So, balik na po tayo doon sa ating pinag-aralan. So, maganda itong Biblia na po ito dahil mayroon siyang pananda. No? So, anuhin na lang natin. So, yan. No? So, dito na po tayo, kaibigan. Balik tayo. So, dito na po tayo sa 3. Pero hindi na alanganin tayo sa oras, mga kapatid. So, basahin ko na lang mula sa 1, sa 26:1. Pawalang sala mo ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumakad sa aking katapatan. At ako'y nagtiwala sa Panginoon ng walang pag-alinlangan. Alalahanin po natin, lumakad tayo ng may katapatan at magtiwala sa Panginoon na walang pag-alinlangan. Sa verse 2, siyasatin mo ako, O Panginoon, at ako'y subukin. Ang aking puso at isipan ay iyong suriin. Tayo na po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Tulungan mo po kami, Panginoon, na lumakad na mayroong katapatan. At Panginoon, tulungan mo kaming magtiwala sa iyo na walang pag-alinlangan. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat sa iyo. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na Abam, Isak at Jacob, dinadalhin po namin ito sa matamis na pangalan, yung anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Lahat po magsabi ng Amen and Amen. God bless us all.